Yan. Screen record na lang natin. Share ko lang tong live, guys. Hello po, good eve po. Sa cellphone tayo mag-live ngayon, medyo na masuspend yung natin sa may laptop. Maigpit kasi si TikTok. Opo, kaka-start po. First question pa lang to. Hello po. Share lang natin yung live natin. Kita ba, guys? Wait lang, guys, ha. Hello po sa 74 na viewers natin. May nagsasagot na ba? Hello po, 77 na viewers. Yan, antay lang tayong kasama, guys. Share ko lang din tong live. Hello po sa 83 na viewers. Power tap muna ako. Salamat po, Ma'am Anten. Antay muna tayo kasama, guys. Start na po, sabi ni Ma'am Peanut. Antay-antay lang, guys, ng kasama. Salamat, nag-live. Gihap, nahuhulat sa'yo. Hindi ko pa maintindihan yan eh. Ano naguhulat? Hello po sa 111 na viewers natin. Good evening po, Ma'am Ada. Naghihintay. Daily po kayo nagla-live, sir. 9 PM po. Yes po. Daily po. Cellphone na tayo mag-live, guys, no? Kasi nag-e-end ng kusa sa may sa may laptop. Hindi ko kasi nakikita. Nagwa-warning na pala si si TikTok. Kailan po kayo nag-take ng CSE? Nung last March 8 lang po.
Hindi ko na na-share sa iba. Pero sige. G na ba guys? Start na natin. Okay, so basahin lang natin tong first question natin, no? Wala bang clerical sa prof? Wala po. So, the length of a rectangle is twice its width. If its perimeter is 36 cm, what is its area? Okay, so pag sinabing rectangle, ganito po yung itsura ng rectangle, no? Wait lang, but okay. Yan, ganyan po. So, itong mas maiksing side siya si width, di ba? And yung mas mahabang side naman siya si length. Thank you sa mga ganitong opportunity na makapag-review at i-review kami, sir. Yes po, walang anuman po. May analytical po ba sa subprof? Di ko po alam eh, wala po ata. Okay, so sabi dito sa condition, the length of a rectangle is twice its width. Okay? Alam natin no na itong length is itong mas mahabang part. And itong width naman ito yung mas maiksing part. Okay? So since dalawang beses daw na mas anong tawag dito? Twice the length of the width, no? So itong length twice the width. So magiging 2W. Okay? And then, sabi dito, if its perimeter is 36 centimeters, what is its area? So, ang perimeter kasi guys ng rectangle, that is dalawang length plus dalawang width. Okay? Or itong length ng, ano niya guys, itong palibot niya. Yan yung tinatawag na perimeter. So, ang area naman yan, area that is equal to length times width. Okay? So, i-multiply mo lang itong mahabang part and dito sa mas maiksing part. Okay, so paano natin sasagutan to? Hello po sa 208 na viewers natin. Yan, sige, kung itong length is 2W, ibig sabihin yung katapat niya 2W na rin. Okay? And itong other side, that is the width. Yan, dalawang width yan, yung dalawang maiksi. Okay, so since given yung perimeter niya, which is 36, yan, perimeter is equal to 36. So, ilan ba ang perimeter niyan? Teka lang guys, may nag-i-invite. Sino to? Okay, so, yung 36 guys, yan yung perimeter niya, no? Alam natin ang formula natin for perimeter is, 2L plus 2 width. Or 2 length plus 2 width. Since na-convert na natin yung length natin as width, ibig sabihin ang bagong perimeter na natin, bilangin natin kung ilang width. Okay? Or ilang side na. So, 1, 2, tapos dalawa dito, dalawa dito. So, 6 na yan, no? Or 6W. Okay? So, ang gagawin natin dito, itong given na perimeter, i-divide natin siya sa 6. Okay? Based dito sa formula natin. So, kung 36 itong perimeter, yan. So, para makuha natin yung isang side or yung width niya, i-divide lang natin sila ng 6. Cancel na yan. Width na lang yung matira. Or yung isang side na lang. 'Di ba? So, that is 6. Ngayon, ang hinahanap is yung area. Ano nga ulit yung area? That is length times width, no? Pero nakuha na natin yung width. Okay? So, makukuha natin yung length dyan. Since nadodoble yung length doon sa width, so dodoblein lang natin tong 6. Magiging 12 na. Okay? So itong width is 6 and itong length is 12. 'Di ba? So since ang area natin that is equal to length times width, i-multiply lang natin to. 12 times 6. So 12 times 6, that is 72. And ang unit ng area guys is centimeter squared since naka-centimeter siya. Paano nakuha yung 6? Dito po, since ang perimeter niya na is 6 width. Pag sinabing perimeter, yung length po ng bawat side niya. Okay? Dalawang width plus, yan, W plus 2W plus 2W plus yung isang W pa. Bali, 6 na W na. Gets guys?
or medyo naguluhan? Tuloy na ba natin, guys? Next na. 36 times 2 para mas mabilis. Mali po yun eh. Nagkataon lang. Paano nakuha yung 12? Yung length po is yung 12. Kasi sa condition po, sabi dito, yung width daw is 2 times po. Magiging 2 times kapag kinukuha yung length. Okay, ito yung length natin, yung mas mahaba. And based sa condition, the length of the rectangle is twice its width. Ibig sabihin, dalawang beses na mas mahaba yung length kaysa sa width. Okay? Kaya naging 2W. Diba? Gets ba, guys? Nasa condition po, kaya naging 12 itong length. Kasi 6 na yung nakuha nating width eh. E twice daw po. E di dinoble lang natin, naging 12. Applicable po ba ang 2W sa lahat ng rectangle? Hindi po, depende lang po sa condition. Naka-condition kasi ito, guys. Pero pag normal triangle talaga, length times width lang. Paano nakuha yung 2W? Paano pag thrice its width? Magiging 3W po ba? Yes po, kung thrice naman, 3W na. Pa-shoutout daw po kay Robin. Robin Padilla. How about the 12? Galing po sa sa 6, dinoble po natin yung 6 kaya naging 12. Okay, next na tayo. Marami ata tayong geometry problem dito, guys. Okay, sige, next na tayo, no? So, second question. Find the mean of 18, 22, 24, 26, and 30. Paano po yan? Don't worry guys, no? I-upload ko naman yung recordings natin sa ating Red app, sa YT natin. Check nyo lang yung yung profile ko sa TikTok. Hindi pala makita dito yung mga channel natin, no? Okay, so pag sinabing mean, ano po yan? Average po yan. Okay, so pag kumukuha tayo ng average, kinukuha natin muna yung sum nila, di ba? And then i-divide natin sa kung ilang bilang yung number. Okay? So, add lang natin silang lahat. 18, 22, 24, 26, 30. I-add natin lahat yan. So, 6, 4, that is 10, plus 2, plus 8, that is 20. Carry 2. 2, 3, 5, 7, 9, and then 12. Okay, so ang sum po nila yan is 120. And then, i-divide po natin sa kung ilan sila. So, 1, 2, 3, 4, 5, limang numbers. So, that is 5. Okay? So, 120 divided by 5, ilan po yan? So, 2 to. 2 times 5, that is 10. And then, minus lang natin, no? So, 20. 20 divided by 5, that is 4. Okay? So, final answer natin dito, 24. Yan. Letter C po. Nakuha po ba? Kailangan po bang makakuha ng more than 130 items para makapasa sa CSE? 130, depende po. Basta umabot ng 80% sa lahat. Kasi useless lang din kung at sabihin na natin na perfect mo yung general info, 10 items. 5% lang po yun. Kaya magkakaiba po yung computation.
Just get the middle to get the mean. Median po ito yung sinasabi mo, sir. Ano pong median at mode? Sige. Explain na rin natin. So, mean, median, at saka mode. Okay, so pag sinabing mean guys, yung average, no? Yun yung sinolve natin. Pag sinabing median, yan yung pinakagitna nila. Okay? Or gitna. Ayan. Pag sinabing mode naman, yung pinakamaraming nauulit. Okay? For example, 18, 18, 12, 30. Ang mode niyan ito, yung naulit. 18. Ganun po. Ganun po ang mode. Gets po ba? Hello po sa 285 na viewers natin. Okay na ba dito guys? Yan, next po. Sige, next na natin to. Yan, so gen info naman tayo, no? Which branch of the government has the power to declare the existence of a state of war? So, ano pong branch yon? Wait lang guys ha. Kuya, paano kung dalawa ang median o nasa middle? Kunin mo po yung average. Medyo magalaw itong ano natin, phone natin. Hello po sa 309 na viewers natin. Follow nyo ko guys sa mga channel ko, no? Ito guys yung mga channel natin. Kita ba? Yan, meron tayo dito yung TikTok, meron dito yung FB page, and yung Red App natin. Okay? So, anong sagot natin dito? Yan, so maraming nagsasagot. Hinahanap ko YT, di ko mahanap. Punta ka na lang po sa ano natin, sa profile natin sa TikTok. Meron po doon yung link. Sige, answeran na natin to. Sagot po dito is legislative. Okay? So, yung Kamalik, hindi naman po ano yan, branch ng government natin. Tatlo lang po yung branch ng government: executive, legislative, and judicial. So, executive po yan po yung president natin, yung taga-enforce ng law, no? Itong legislative, sila po yung taga-gawa ng batas. And itong judicial naman, yan po yung taga-interpret ng batas. Or sa judge po natin, sa korte. I-upload nyo po ba ito mamaya sa YouTube mo, sir, para may pang-review? Yes po, ina-upload ko po palagi yung mga live lecture natin. Okay, next na tayo. So, numerical naman tayo, no? I mean, verbal. So, each of the participants required to submit an identification card. So, ano pong gagamitin natin dyan? Are, were, is, have. Anong name po ng account nyo sa YT? Gingineer din po. Gingineer. Nasa profile ko po yung ano, yung link. Uy, ano nangyari? Wait lang guys ha, di ko na alam bakit nagkaganto. Hello ate, ba't nagkaganto na? Teka lang, di ko na alam gagawin ko, ba't nagkaganto? Paano to? Si ate biglang nag-join.
Ate, paano tanggalin to? Paano ibalik sa dati? Remove nyo po. Yan na, marami na nagre-request. Nawala na tayo guys. Ano nangyari? Wait lang ha. Ayusin lang natin. Relive. Ganun po ba? Ni-remove ko na eh. Wala na ata. Relive daw. Ba't ganun? Sorry guys, first time ko mag-live sa cellphone kasi. Yung sagot muna ko is kita pa ba? O maliit na? Walang ibang pipindutin eh. Ang lala naman na ito. Maliit na. Walang ibang napipindot guys. Ate, ba't ganun? Ang dami nang nagpapaano. Guess. Ano, relive ba natin to? Okay, so sagutan lang din muna natin to, no? Before tayo mag-relive. Relive ata solusyon dito eh. Relive po ba? Settings po, hanapin mo yung panel. Wait lang guys ha. Saan yung panel dito? Wala nga rin ako makitang settings. Panel. Sa multi-guest po ata. Walang ibang pipindutan eh. Wala na guys, hindi na maano. Ayan, nag-expand. Lumaki. Ate. Sagot muna, sige. Sagot po dito is. Kasi singular po kapag each. Okay? So at least nakuha nyo po yung sagot. Hindi ko na maayos to eh. Ano, relive na ba guys? Sayang naman yung viewers natin kanina. Try enter or backspace. Hindi po ako nakaano eh. Walang enter dito tsaka backspace. Sige, relive na lang tayo guys, no? So, mabilis lang naman to. Hindi ko alam paano mabalik. Kasi walang ano, pipindutan. Walang pagpindutan. Hindi ko alam paano napunta dito. Okay, sige, ulitin na lang natin. Relive tayo guys, relive. Gagi. Gagi, bigla na panjum. Yan, so nag-relive na tayo guys. Okay na ulit guys. Yan, balik tayo sa 11 viewers. Yan, so hindi ko alam guys paano napunta doon. Hindi ko na nabalik kanina. Buti mabilis lang mag-relive.
Okay, so continue na natin. So, sagot dito is no? Kasi each of the participants. Kapag each po, that is singular. Okay? So, singular po yon. So, is po yung tamang sagot. Yung are kasi and were and have, plural po lahat yan. Okay, next na tayo. Ayan, so number series tayo guys. 4, 9, 16, 25, 36. Anong kasunod nito? Yan, nawala na yung mga viewers natin kanina. Hindi na nakabalik. Yan, so may nagsasagot na, letter C daw. Balik po kayo, nakabalik na po. Biglang lumiit kasi kanina, di ko alam kung bakit. Di ko na mapalaki. Okay, so tignan natin yung pattern guys, no? Unahin na natin to, 4 to 9. Yung 4, paano naging 9? Nag plus 5, di ba? Plus 5. Itong 9 to 16 naman. Plus 7 naman siya. Okay? And 16 to 25 plus 9. 25 to 36 plus 11. And yung unknown, 36, dapat plus 13 na yan, no? Based sa pattern. So, 36 plus 13, that is 49. Letter C po, Charlie. Plus add number from 5. Yes po, tama po. Yan, hello po sa 150 na viewers natin. Yan, sige, tuloy lang natin to, no? Next na tayo. Yan, so ano naman, analytical. All accountants are graduates, some graduates are lawyers. Which statement is definitely true? Anong sagot natin dito, guys? Yan, letter C daw. May nagsasabi ng letter B din. Meron ding letter A. Guys, basahin mabuti. Madali lang to. Ba't maraming letter A? Anong nangyayari? Guys, basic question to guys. Ba't di kayo sure sa sagot nyo? Isa lang yung nakikita kong tamang sagot. Guys, ba't ang daming B? Basic question, guys. May nagsasabi ng D, may nagsasabi ng B. Meron ding A. Guys, basahin nyo mabuti, guys. Sobrang dali lang ng tanong. Okay, so basahin natin mabuti, no? All accountants are graduates. Okay? So, kung andito yung accountant, lahat sila graduates. Diba? Some graduates are lawyers. So, ibig sabihin, some lang, hindi lahat. So, either andito yung lawyer or andito yung lawyer. Okay? Pero basahin nyo mabuti yung ano, yung mga tanong or yung mga choices. Pwede pa center yung cellphone mo sa laptop. Yan, okay na ba yan?
Putol pa ba? May nagsasagot pa rin ng B tsaka A. Guys, sobrang dali lang ng tanong. As in, given na yung sagot. Anong sagot natin, guys? Yan, marami na nag-switch to letter C. Yan, so ang sagot dito, guys, given na nga all accountants are graduates. E di ito, guys, itong letter C. Accountants are graduates. Di ba? Letter C, guys, Charlie. Hindi pwedeng all graduates are accountant, na baliktad naman to. X yan. Lawyers are accountants, hindi rin na-specify. May senaryong hindi accountant yung lawyer, so X din yan. Some accountants are lawyers, hindi rin na-specify, guys, na some accountants are lawyers. Kasi pwedeng walang accountant ang lawyer. Walang accountant na lawyer, di ba? So given na yung tanong or yung sagot, given na yung sagot. Accountants are graduates. Gets ba, guys? Gets na? Okay. Hello po sa 308 na viewers natin. Ayan, so maraming nagsagot kasi kanina ng ng iba Sige, next na tayo. Yan, try nyo to. Numerical ability question. A square has a perimeter of 64 centimeters. What is its area? Okay, pag sinabing square, guys, 4 equal sides, no? Ganyan yung itsura ng square. So, kung x to, x na rin lahat. Kasi pare-pareho lang sila. Okay, so ang formula ng guys, ng square, ang perimeter niyan, yan yung bilang or yung length ng sides niya, 'di ba? So kung x yung side niya, bilangin mo lang kung ilan sila. So 4. So ang perimeter niya is 4x. Ang area naman ng square, guys, i-multiply mo lang yung isang side niya sa isang side niya. So x times x or x squared. Yan, so given naman na yung perimeter, guys, which is 64 cm. Kailangan mo na lang kunin yung yung area niya. Anong sagot natin? Okay, so sige, solve na natin to, no? So, since given yung perimeter niya, ito yung gagamitin natin. So, perimeter, that is 64, is equal to 4x. Okay, yung x, guys, yun yung length ng side niya, no? So, para ma-isolate yung x, divide lang natin sila ng 4. Ma-cancel tong 4x na lang yung matitira. So, 64 divided by 4, that is 16. 16, guys, yan yung length ng isang side niya. So, since ang area natin is side times side or x squared, so i-plug in lang natin, guys, yung nakuha nating length niya, which is 16. So, 16 squared, or pag sinabing squared, nadodoble yung number, no? So, parang 16 times 16 yan. Okay? So, ilan ba yung 16 times 16? That is 256. Diba? So, letter B, guys. Bravo. Yan. B pala, sabi ni Ma'am Violet. Hello po sa 371 na viewers natin. So, i-upload ko po itong replay natin sa sa Red App natin. Paano po naging 4x? Yung perimeter po yun, yung x po, yun po yung inassign natin na variable ng isang side niya. Kaya alam natin ng square, pare-pareho lang ng side yan. Ilang side ba ang square? 4, di ba? Ibig sabihin 4x. Yun po yung tanong mo, Ma'am Nav. Ulit po. Okay, so ginamit lang naman natin yung formula natin for perimeter, no? So pag sinabing perimeter, yun yung length ng sides niya. Since yung square kasi, guys,
apat na equal sides yan. Okay? So, since x yung isang side, so apat, ibig sabihin 4x. So, yun na yung ginamit natin. Given kasi yung perimeter niya na 64, so, ito, nilagay natin dito, 64 is equal to 4x. Yan po, ito po. And then, in-isolate lang natin yung variable x. Di ba? So, i-divide lang natin ng 4, nakuha natin yung isang side niya, which is 16. 16 yung isang side niya, guys. So, para makuha natin yung area, i-multiply lang natin ng isang side niya. Okay? So, 16 times 16, since pareho lang naman sila ng side. So, 256 po. Kung triangle po, perimeter niya is 3x. Yes po. Kung equal sila. Okay na, no? Next na tayo. Sige, next tayo, guys. Yan. So, ano naman to? Exponent. Exponent lang. 2 cube times 2 raised to 4. Basic lang to. How naging x squared? Saan yung x squared dito? X times x po yan. Area po yan. Kapag minultiply mo po kasi yung dalawang x, magiging x squared. Same lang po yan. Okay po? Sige, proceed na tayo, no? Ito, sagutan na lang natin. 2 cube times 2 raised to 4. Exponent po, exponent. So, 2 cube. Ibig sabihin po, tatlong beses na uulit itong base natin, no? Which is 2. So, 2 times 2 times 2. Ilan po yan? Also, yung 2 raised to 4, ganoon rin po, 4 na beses na 2. Yan. And then, yung sagot nila, i-multiply po natin. Okay, so, anong sagot? Letter B daw. Letter B. Meron ding letter, may letter C ba? Meron, si Sir Dio. Meron ding letter A. Meron ding letter C. Sige, tuloy lang natin to. So, 2 times 2 times 2, ilan po yon? That is 8. Okay? So, yun na po yung 2 cube. So, yung 2 raised to 4 naman, that is 2 times 2 times 2 times 2, ilan po yon? That is 16. Okay? And then, i-multiply lang natin. Parang dito. So, 16 times 8. So, 8 times 6. That is 48. Carry 4. 8 times 1 plus 4. So, 128 po ang sagot. Letter B. Yan. B for Berbrand. Hello po sa 325 na viewers natin. Pabigay. Sabi ni Sir Chitzy. Ay, na times 2 ko yung 16. Sabi ni Sir Dio. Okay na dito, no? So, next na tayo. Yan. So, halos karamihan talaga geometry yung ano natin, na-prepare natin. A cube has an edge length of 5 centimeters. What is its volume? Try nyo po ito. Aba, ang bilis ni Sir Ayat. Letter B daw. So, i-drawing ko lang guys yung cube, no? So, sa mga hindi nakakaalam ng cube, ganito yung itsura niya. Okay? Yan. So, parang square na 3D. Yan, pangit tuloy ng pagka-drawing. So, ang volume po kasi ng isang cube, that is, yung edge niya, sabihin na lang natin variable x and then cube. Yan po. Given naman yung length ng edge niya, which is 5 cm. So, ang gagawin natin, that is 5 cube. Ganun lang, 5 cube lang natin. Ano po ba yung 5 cube? Parang tatlong beses po na 5. Minultiply sa tatlong beses na sa sarili niya. So, parang 5 times 5 times 5. 125 po.
And then ang unit for volume guys, that is cubic centimeter since na cubic siya. So letter B po. Gets ba? Bakit naging times 3? Yun po yung formula ng ano eh, ng cube po, ng volume ng cube. Paano po kapag volume ang given? Eh di dito naman natin ilalagay yung given. And ang isosolve naman natin yung variable x or yung length ng edge niya. How naging times 3? Kasi 5 cube po. Exponent niya is 3. Ibig sabihin 3 beses pong imumultiply sa sarili niya itong 5. Di po ba 6 faces ang cubes? Opo, pero edge po yung tinatanong. Perimeter po siguro yung sinasabi nyo. San galing yung 3? Formula po, x cube po or length ng edge. Cube po. Ito po yung formula for volume. Provide example po kapag length hinahanap. Actually, meron na tayong example nito eh. Nung kahapon nata yun. Sige, sabihin na natin ano naman yung hinahanap. Length naman. Okay, kunwari given itong 125, ang hahanapin natin yung length. So, ganun lang rin. Okay, so example lang tayo ha. Dito tayo sa baba. So, gamitin lang rin natin yung formula natin. So, that is V is equal to x cube. So, since given yung volume, kung sakali man, so 125 is equal to x cube. Para makuha yung x, i-cube root lang po natin. Cube root po ha, cube root. Okay, so cube root pareho, maka-cancel po yung mga cube. X na lang yung matitira. So, ang cube root po ng 125, that is 5. Yan, so makukuha natin yung sagot. Gets ba? Sana gets na guys, no? Pwede nyo panoorin yung natin, refresher natin nung kahapon. May example na ganito. Pero given yung volume. Nasa YT ko. Yan, gets na daw ni Ma'am Ann. Gets na rin ni Sir Feliz. Next na daw. Okay, so next na tayo guys. Yan, so ano lang naman to, no? Single word analogy. Poverty is to wealth, scarcity is to blank. Pero pag ang given hindi kaya ng mental tignan sa choices. Yes po, yun po yung pinakamadaling paraan. Sa choices ka mag-base. Hello po sa 423 na viewers natin. Okay, so tignan po natin yung relationship ng mga words natin, no? So, poverty is to wealth. Anong relationship nila? Okay, so antonym sila, no? Or they are opposite. Yan, opposite. So, anong opposite ng scarcity? So, pag sinabing scarcity, guys, ibig sabihin nagkukulang, no? Or limited. So, anong opposite niyan? Naku, halos lahat pala yung pwedeng maging sagot. So, anong hula nyo guys? Or anong sagot nyo kako pala? Anong sagot natin? Okay, so may nagsasagot ng B, meron ding D. Ito yung mahirap guys, no? Pare-pareho ng ng meaning. Pero tignan na lang natin yung pinakamalapit.
Okay, so anong sagot natin? Sasagutan na natin, no? So, ang sagot natin dito is abundance. Okay? So, based naman sa ano natin, sa analogy natin. So, pag sinabi kasing poverty, ano yan, no? Lack of wealth yan. So, itong as scarcity naman, lack of abundance. Okay? So, gets ba? Yan, lack of abundance, sabi ni Sir Brian Getalado. Okay na ba? So, halos lahat kasi pwede. Pero yung pinakamalapit is yung abundance. Okay na, no? Sige, next na tayo. Yan, so round 47.66852 to the nearest 100. What's other term for scarcity? Limited po. Or nagkukulang. Palakihin lang natin. Kita ba yung decimal point? 47.6852. Yan. So, may mga pangalan itong ano, no? Itong mga digits natin. So, from the right, from the decimal point. So, ang unang ano natin dito, ang digit natin is 6. Ang pangalan niyan, that is 10th. 10th digit. Okay? So, itong susunod, syempre, that is the 100. Pansin nyo, may TH, no, sa dulo ng ano natin, fractional part natin. Dito naman sa ano natin, sa whole number natin, walang TH yan. And magsisimula tayo sa ones. 'Di ba? So, kapag nagra-round tayo, so since ang binanggit is nearest 100, magbe-base tayo dito sa 100 digit, which is 8. Okay? So, titingin tayo ngayon sa kanan niya. Sino ba si kanan niya? 5, di ba? So, 5 to 9, that is round up. So, round up to. Okay? So, since round up yan, yung 8, magpa-plus 1 tayo dyan. So, magiging 9 yan. And then, 0 na lahat ng kasunod. So, pag ni-round up natin yan, from the nearest 100, that is 6, 9. Okay? Or 47.69. 100 po. Yes po. Yun po yung 100. Yes po, Sir Chris. Yun po yung 100. 100 digit. Walang 1 to, guys, ha. Walang digit na ones or 1. Magsisimula tayo sa 10. Okay, so letter C yung sagot. Anong tawag sa 5? 1,000 na po, 1,000. And 10,000 naman na itong 2. So, dito naman sa whole number, magsisimula tayo ng ones. Yan, ones tayo magsimula dyan. So, dito, itong 4, that is tens. Tens digit. Diba? Saan na na-gets, guys? So, next na tayo. Yan, so, geometry ulit. A right triangle has legs measuring 9 cm and 12 cm. What is the length of the hypotenuse? Akala ko po 6 to 9 para maka-add ng 1 sa next number. 5 to 9 po yung round up natin. Pag 5 po, round up po yun. 10 100,000. Tama po. Guys, pwedeng sagutan to by inspection, no? So, unang tingin mo, kaya mo nang sagutan to. Basta kabisado mo yung ano natin, Pythagorean triple. Yan, may nag-comment, 3, 4, 5. Tama po yan. Pythagorean triple, guys. Yun yung shortcut. Solve pa ba natin to using the Pythagorean theorem? Para mas magandang ituro na lang yung ano, Pythagorean triple. Pag sinabi kasing Pythagorean triple, guys, always magka-partner tong mga to. 3, 4, 5. Sige, yung shortcut muna, no? Sulat lang natin dito. Pythagorean
triple. Yan. So marami pa to guys, no? Pero ito yung pinaka ginagamit palagi, 3, 4, 5. Meron din yung madami pa actually, pero sige, ito na lang muna. Baka makalimutan nyo lang rin. So always magka-partner to guys, no? So 3, 4, 5 yung pinakamahaba, syempre yun yung hypotenuse or siya si 5. Dito kasi guys, ang given dito is 9 and 12. Okay, so ano yung hinahanap? Itong hypotenuse dito. Okay? So mapapansin nyo guys, itong 9 kasi nanggaling lang rin dito sa 3. Kasi 3 times 3 lang yan, di ba? And 12, syempre, kung 3 times 3 yan, dito naman, since 4 na yung kasunod niya, 3 times 4. Di ba? So, sa hypotenuse naman, that is 3 times 5 na. Or 15. Di ba? So, letter C yung sagot. Using the Pythagorean triple. Okay, sabihin na natin di nyo na gets yun, no? So, solve natin using the Pythagorean theorem. Yan. Sa Pythagorean theorem naman guys, meron tayong formula that is C squared or yung hypotenuse is equal to A squared plus B squared. Okay? So, long method to, no? Pero, bahala na kayo kung kaya nyong i-ano to, pabilisin. So, given yung A and B, which is 9 and 12. Di ba? So, 9 squared plus 12 squared. Yan. And then C squared. So, para matanggal yung ano kasi guys, sige, solve muna natin to, no? 9 squared, that is 81. Plus 12 squared, that is 144. Okay? So, ilan yan? 81 plus 144. 225, no? And then, naka-square pa kasi itong ano, itong C. So, para matanggal yung squared niya, mag-square root lang tayo pareho. Okay, so ang square root ng 225 guys, that is 15. Di ba nga ba? Mas madaling gamitin yung Pythagorean triple, 3, 4, 5. Kasi kahit saan ka magpunta guys, no? Yung 3, 4, 5, hindi yan, ano, pag right triangle. Hindi yan naghihiwalay. Marami pang Pythagorean triple guys kung gusto nyo i-memorize. Sa Pythagorean triple, but times 3. Kasi po given po is 9 and 12. So alam natin yung 9 is times 3 po dito sa 3, di ba? And ito namang 12 times 3 rin po dito sa 4. Okay? So it means since magkaka-partner po sila 3, 4, 5, itong hinahanap po natin times 3 naman dito sa 5, which is 15. Okay po? Gets ba guys? Pero kung nalilito kayo guys sa Pythagorean triple, gamitin nyo na lang ito. Pythagorean theorem. Yan lang naman palagi yung tinuturo ng iba eh. Shortcut lang kasi yung Pythagorean triple. Applicable ba sa lahat ng right triangle yung Pythagorean triple? Yes po. As long as may pattern. Madami kasi yan. Hindi lang 3, 4, 5. Meron din yung 5, 12, 13. Ganun. Basta makuha mo lang yung pattern. Pero mostly use guys 3, 4, 5. Paano kapag hindi right triangle? Hindi na po magagamitan ng Pythagorean theorem yun. Okay na po ba? Pag hindi po right triangle, pwede pong gamitin na yung mga ano, mga cosine law, ganun. Sa CSE boss, more on 3, 4, 5 po ba? Yan po yung ano eh, palaging ginagamit. Pythagorean triple, 3, 4, 5. Next na guys. Next na. Sakit sayad, sabi ni Sir Joshua. Okay, say hello po sa 581 na viewers natin. Sana na-gets yung ano natin, no? Yung last problem natin. Every night po kayo nag-live. Yes po. Refresher number 7 na po ito. Nasa red up ko po yung mga ano, replay. Gets na lang, sabi ni Sir Ren. Okay, next na. Ayan, geometry problem ulit. Triangle ulit, no? A triangle has a base of 16 centimeters and a height of 9 centimeters. What is its area? Anong sagot natin dito?
Ano oras lagi start ng live nyo sa gabi? Mga 9 po, ganun. 8:30 or 9. Or 9:30. Mga ganung oras. Ayan, so may nagsasagot, letter B daw. Yan, so anong area ba ng ano natin, triangle natin? That is 1/2 base times height, di ba? So given naman yung height, given naman yung base. So plug in lang to. Plug in lang, di ba? So parang ano lang to. 1/2 times yung base niya na 16, yung height niya na 9. Okay? So unahin na natin i-divide to, guys. 16 divided by 2. That is 8. So parang 8 times 9 na lang. 'Di ba? Ilan 'yan? Pwede na i-mental 'yan. Masundan ba, guys? Masundan ba? Okay, so ang sagot dyan is 72 and ang unit for area is centimeter squared. Gets, guys? Saan po galing yung formula? Formula po yun eh. Tanungin mo po sa mga mathematician na nag-imbento. Paano nakuha yung 8? Pinabilis lang po natin yung pagsosolve dito. 16 divided by 2. Inuna na natin to. Then kinapi natin yung 9. I mean on what shape? Sa ano po? Sa triangle po. Yun po yung formula ng triangle. Area. Bakit 2 po? Formula po kasi ito. Wait lang natin i-box natin. Yan. Formula for area of a rectangle. Yan. Or triangle pala. Triangle. Okay na? Triangle yung 3, 4, 5 po, kuya. Length po kasi yung hinahanap kanina. Hypotenuse po yung hinahanap. Ito yung area na. Area na po ito. May recorded vid ka. Meron po sa natin, read up po natin. Sa square naman po, may square na po kanina eh. Ano oras live nyo, kuya? Mga 9 po, ganun. 9, 8:30 or 9. Hindi po i-divide ng 2 yung 9. Hindi po. Kung nahirapan kayo, guys, pwede nyong unahin to. 16 times 9 din, and then i-divide nyo ng 2 na lang. Pero long method kasi yung mga ganun, guys. Dapat matuto tayo matuto tayo ng mabilisan. So, next na. So, gen info naman tayo. Hanggang anong oras ka po, kuya? Tapusin lang po natin to. Medyo malapit na ata tayo. Recorded naman ito, guys. Upload ko na lang sa sa YT natin, sa Red App. Yan, so maraming nagsasagot, letter A. Anong oras po madalas mag-end? Mga mga 10:30 or 11, ganun. Depende po sa natin, sa flow po. Kung mabilis, baka mabilis din tayo mag-end live. Ano name sa Red App mo? Gingineer din po. Meron po sa profile ko yung link. Di kasi mapakita yung channel ko dito eh. Pwede ba mag-chat dito? Anong oras ka po nag-start ng live? 9 po ata ngayon. Okay, sagutan na natin to, no? So, ang sagot dito, Philippine National Motto is, lagi natin to nakikita sa mga paaralan. So, maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Shout out po kay JL. Yan, bilisan na daw. Sige, malapit naman na tayo. Next na tayo.
Okay, sige, ito, age problem, guys. Basic lang to. Kuya, ganyan din ba mga tanungan sa CSE? Yes po. Hi po kay Ma'am Charm from Cebu. Hello po, welcome po sa free live lecture natin. Ano po read up nyo? Ginginir po ang pangalan. Nasa ano po, nasa profile ko po yung link. Meron din tayong page, guys. Follow nyo din ako doon. Review with Ginginir ang pangalan. Pwede po ba ito sa Pwede po. Pwede nga ito sa ano sa FOE tsaka Napolcom. Dito ako hirap sa pagkuha ng age problem. Punta ka po sa YouTube channel ko, marami po akong ano doon. Age problem. Parang more than 15 na ating na-upload ko doon. Madali lang tong age problem, guys. Gagawan mo lang ng equation based doon sa condition na nasa problem. Sige, basahin natin ng mabuti ha. So, sabi dito, a father is currently 5 times as old as son. So, first step po gagawin is isulat natin yung mga given, no? So, si father and si son. Okay? And then, mag-set lang tayo ng variables. Yung iba nahihirapan, no? Kapag hindi na-visualize. So, pwede kayong gumawa ng table kung gusto nyo. Isulat nyo yung past, future, present. Sige, isulat na nga lang natin. Past, present, and future. Pero pag actual exam, guys, wag nyo na isusulat tong ganito, no? Mahaba lang to. Pero para mas masagutan lang natin. So, mag-set tayo ng variable, guys. Si father, gawin natin siyang variable x. And si son naman, gawin natin siyang variable y. Okay? So, tignan natin yung mga condition. Sabi sa first condition, a father is currently 5 times as old as his son. So, kung si father, siya si variable x, 5 times daw yung age niya kay son niya. So, that is 5y. Okay? Y yung variable ni son. So, ituloy lang natin. So, ito na yung first equation natin, no? First equation. So, second equation, sabi dito, 8 years ago. So, pag sinabing ago, that is in the past. Okay? So, pag nasa past tayo, aatras tayo. So, dito na tayo maglalagay ng ano natin, variables natin. So, 8 years ago. So, x minus 8 na to, si variable x. And si son naman, y minus 8 na. Umatras tayo ng 8 taon. Diba? And then, dito na tayo gagawa ng equation natin. Okay? So, he was 9 times as old as his son. So, si father daw, na x minus 8, is 9 times kay son niya na y minus 8. So, 9 times y minus 8. Ayan. So, equation 2 na tayo dito. Yan. Anong next dito? I-plug in lang natin yung first equation natin papuntang second equation. So, ang value ng x dito sa first equation natin is 5y, no? So, magiging value dito, 5y, and then copy lang to, minus 8 is equal to, distribute na rin natin to, 9 times y. That is 9y. 9 times negative 8, that is negative 72. Okay? So, pagsamahin natin yung may mga same variables, guys. Yung mga may variable y, ililipat natin sa right side. Yung mga wala, ililipat natin sa left side. So, sa right side, 9y. And pag nilipat yung 5y, magiging negative na. Ayan. And itong negative 72, kapag nilipat, magiging positive na. And then, copy yung 8. Gets ba, guys? Nakakasunod? So, simplify natin. 9y minus 5y, that is 4y. 72 minus 8, that is 64. Yan. Then, divide lang natin sila both side ng 4. Makancel tong 4, y na lang yung matira. So, y is equal to 64 divided by 4, or that is 16. Y, guys, siya si son. Yan. So, tama yung hinahanap natin. How old is the son now? So, letter A, guys. Wala ba shortcut dito?
Guys, yan na yung easiest way. Ginawan na natin ng equation. Siguro kung actual exam na lang, kung actual exam, no, wag na tayong gagawa ng mga ganito. Yung mga tables. Diretso na tayo dito na part. Slow sana. Mabilis po ba ako? Sorry po. Ipopost ko naman yung replay. Yung upload i-upload ko sa Red App natin. Pwede po ba dahan-dahan lang? Mabilis ba ako? Sorry po. Bagalan ko na lang ng konti. Okay din yung choices check din. Pwede lang kung marunong kang umintindi ng condition na nasa problem. Ano po Red Up? YT po. Pwede po ba yung TAE method? Bahala ka po ma'am kung pwede dyan. Pwede naman siguro pero mas mahirap kasi yun eh. Kasi 4 yung i-check mo eh. Tsaka medyo magulo ito. Kapag chinek mo siya. Basic problem pa lang to ng age problem guys. Yung lumabas nung March, 3 tao na yun eh. Name po sa Red App, Gingineer din po. Nasa profile ko po yung link. Sa choices siya pumili. Siguro mga basic question lang kasi yung doon. Yung pinapasagot niya. Kaya sa choices na lang pumili. Pero pwede naman. Pero para sa akin mas mahaba na yun eh. Kasi 4 na yung i-try mo. Sige, next na tayo, no? May 3 tao guys mamaya susunod dito. Yan, what is the minimum voting age in the Philippines? More age problem, punta ka po sa Red App natin. Madami po akong pinost na age problem doon. Yan, basic lang to guys. Bumoto naman nata tayong lahat na. Naku, may nagsagot pa rin ng underage. SK ata yung sinasabi niya eh. Okay, so ang sagot po dito, letter C po, 18 years old. Ano name ng Red App mo, boss? Gingineer po. So sa mga hindi po nakakaalam ng channel natin, sige, i-ano lang natin to. Andito po, no? Ayan. Subscribe and follow po kayo dyan. Yung Red App po natin, yung link nasa nasa profile natin. Okay, so screenshot nyo na po. Yan. So, proceed na tayo guys. Next question, no? Yan. Salamat po sa mga nag-subscribe and nag-follow po. Sige, next na tayo. Ayan, so age problem ulit. 3 tao na ata to. 3 tao na nga. Kita ba? Basahin ko na lang, no? The sum of the ages of 3 siblings is 40. The oldest is twice as old as the youngest. And the middle child is 4 years older than the youngest. How old is the youngest? Sa mga nagsasabi po ng trial and error, bahala po kayo kung pwede nyong itry ito. Or pwede dito yung trial and error. Mahirap po mag-trial and error kapag mahirap yung condition. Nag-review ka rin ba ng CSE? Hindi po ako nag-review eh. Walang review. Basic knowledge lang po. Pero may foundation po ako ng mathematics kasi naging national quizzer po ako. Ongoing rin kasi yung yung thesis namin noon. Kaya medyo hindi naka-review. Pero 100% tayo sa numerical guys ha. Rating natin sa CSE.
Pakiulit po, hindi mabasa. Sige, lapit ko. Ayan o. The sum of the ages of 3 siblings is 40. The oldest is twice as old as the youngest. And the middle child is 4 years older than the youngest. How old is the youngest? Okay, so paano i-solve to? Sige, gawan lang natin ng equation, no? Pero hindi na tayo gagawa ng table, guys. Equation na kagad. The sum of the ages of 3 siblings is 40. Let's say, x, y, z yung gamitin nating variables. Si x, siya yung, pinakamatanda. Okay? So, oldest. Ito naman yung middle. Kamo na lang. And ito yung youngest. Ayan. So, tandaan lang natin yan, no? So, first condition, the sum of the ages of 3 siblings. So, sum, pag sinabing sum, add mo silang lahat. X plus y plus z is equal to 40 daw. Okay, first equation. Yan. Second equation, sabi dito, the oldest is twice as old as the youngest. So, since oldest si x, okay, so that is twice daw siya kay youngest. Si youngest is y, di ba? So, twice, 2 times z pala si youngest, guys. So, x is equal to 2 times z. Okay, so that is our second equation. Dahan-dahan lang po, please. Sorry po. Mabilis ba talaga? Ayan, so, first condition to, second condition to, third condition. So, every condition po, dapat may magagawa kayong equation. Okay? So, last condition, pangatlo, the middle child, ito po yung middle child, variable y, is 4 years older than the youngest. Okay? So, kung si middle child is variable y, 4 years older. So, mas matanda daw siya sa youngest na si variable z. So, si variable z, mag-add lang tayo ng 4. Since mas matanda siya ng 4 years. Okay? So, ito na yung third equation natin. Ayan. So, pag sama-samahin lang natin to guys, itong tatlong equation, puro plug-in na lang to. Itong value ng x, i-plug in mo dyan. Itong value ng y, i-plug in mo dyan. Ayan. Yung first equation, dyan yung main formula natin. Okay? So, ilagay lang natin dito sa baba, x plus y plus z is equal to 40. Yan yung main formula natin, no? So, ilalagay natin yung value ni x na 2z. Ayan, plus value ni y na z plus 4. Z plus 4. And then, ito, variable z. Huwag na nating palitan yan kasi yan yung hinahanap natin. Yan, is equal to 40. So, pag sama-samahin lang natin guys, yung may mga same variables. So, 2z plus z plus z. So, 4, no? So, 4z yan. Okay? And then, 40. Pero may naiwang 4 dito. So, ililipat lang natin tong 4 sa right side. Magiging minus 4. So, 4z is equal to 40 minus 4. That is 36. So, para matira yung z lang, so i-divide lang natin sila both side ng 4. Makancel tong 4 guys, z na lang yung matira. So, 36 divided by 4, that is 9. Okay? Gets ba guys? Yan, ito yung problema guys kapag trial and error kayo. Kapag itatry mo tong 9, first condition pa lang, the sum of the ages of 3 siblings is 40. So, saan yung dalawang dalawang kapatid niya? Saan yung age nila? So, paano mo matatry yan? Kaya formula talaga guys yung gagawin mo. Equation, tama. Need lang talaga ng equation. Kung ilan yung condition, yun din yung bilang ng equation. Pwede trial and error dyan. Hindi nga po pwede. Yun nga po yung ina-explain ko. Kapag magta-trial and error ka sa 9, saan mo hahanapin yung age ng dalawang kapatid niya? Kasi unang condition pa lang, the sum of the ages of 3 siblings eh. 'Di ba?
Pero meron naman sa second condition pala and third condition. Pero sabi ko nga, may hirapan ka dyan. Pero kayong bahala kung kaya naman ng trial and error, kung doon kayo nadadalian, pwedeng doon kayo doon kayo mag-stick. Yan, so may assumption si Sir J. Pwede po yan, sir. Bahala ka kung anong method yung gagamitin mo. Pero hindi always applicable yung trial and error. Dapat marunong rin tayong gumawa ng equation. Okay, next na, no? Madadali pa nga itong problem na ganito, guys, eh. Ayan, so next na, guys. The power of judicial review belongs primarily to ano pong sagot natin dito? Yan, so marami nagsasagot ng letter C. So may keyword po dito, no? Judicial or sa korte, no? Judge. So obvious naman, no? Supreme Court po, letter C po yung sagot. Hello po sa 488 na viewers natin and sa mga bagong dating. Parang malapit na rin tayo matapos. Yan, next na, no? Malapit na rin tayo matapos. Ito, algebra problem, guys. Yan, try nyo. Boss, paano makapag-take ng CSE? Kailangan mo pong mag-apply. Next na po kay Hungry na ang all. Salamat po sa mga nagsisend. Kailan ulit po next live nyo? Every gabi po. Yan, so sagutan lang natin dito. So sa mga magta-trial and error, pwede nyong i-try. Kung letter A, swerte kayo kasi unang try pa lang kuha nyo na kagad, no? Pero sa mga gagawa ng equation, so ganito siya. So, the sum of the digits of a 2-digit number is 9. So, let's say may 2 digits tayo dito. Di pa natin alam, no? So, let's say yung 10th digit natin, siya si X, and yung 1st digit, siya si Y. Okay? So, ito yung 10th digit. Ito naman yung 1st digit. Ayan. So, ang sum daw po nila is 9. So, X plus Y, that is 9. First condition na po yun. Or first equation. So, second condition, sabi dito, the 10th digit is 3 greater than the 1st digit. So, 10th digit po natin, siya si X, 3 greater than the 1. So, ang gagawin lang po natin dyan is, ipa-plus lang po natin sa 3. Okay? So, Y plus 3. So, yan po yung second equation natin. Okay? Gets po? So, madali na lang to, no? So, sino ba yung kinukuha natin dito? What is the number? So, kailangan nating parehong kunin yung value ng X and Y. So, plug in na lang tayo, guys, no? So, ito na lang. Plug in natin itong second equation sa first equation. So, kung yung first equation natin is X plus Y is equal to 9, i-plug in natin yung X na Y plus 3. Yan, then copy yung Y is equal to 9. Okay? So, pagsamahin lang natin yung Y. So, Y plus Y, that is 2Y. And itong 9. And then yung 3 sa left side, ilipat natin sa right side. So, magiging minus 3. Okay? So, 2Y is equal to 6. And then, divide lang natin sila both side ng 2. Makancel tong 2Y na lang yung matira. So, Y is equal to 3. Okay, so may value na tayo ng Y, no? Kung may dalawang number tayo, yung pinakadulo niya is 3. Okay, so dapat dito pa lang kung alerto ka, alam mo na kagad na ang sagot is 63. Kasi yan lang naman yung may dulong 3 eh. 'Di ba? Pero i-solve pa rin natin yung value ng X.
Gamitin pa rin natin ito na lang, equation 2 naman, para maiba. Equation 2, x is equal to y plus 3. Plug in lang natin yung nakuha nating value ni y. So, 3 plus 3. Okay? So, x is equal to 3 plus 3 or that is 6. So, 6 po yung x and 3 po yung y. Yan. 63 po yung number natin sa letter A. Gets po ba? Gang anong oras kaya? Patapos na po ako eh. Konti na lang to. Last 2 problem po. Yan, basic sabi ni Ma'am Gingy. Gigi Ware. Okay na po. Extend ka 11:30. Nako. Gabi na po masyado 'yon. May bukas pa naman po. Every gabi naman tayo nagla-live. Sige, next na tayo, no? Which branch of the government is primarily responsible for enforcing laws? Ayan. Saan galing yung tupo? Saan na naman? Dito ba? Saan to dyan? Ah, dito. Yung y po, variable y. Y plus y, that is 2y. Okay na po. Next na tayo, no? Sana nasagot na yung tanong ni ma'am. Yan po, ma'am Ninya, 2y po. Inad po yung dalawang y, kaya naging 2y. Y plus y is equal to 2y. Paano naging y plus 3 plus y is equal to y? Nag-plug in lang po tayo, sir. Plug in po natin yung yung value ng y doon sa unang equation. Yan, thank you daw po kay Ma'am Ninya. Yan, so may nagsasagot ng D, meron ding C. Okay, so keyword natin dito guys is enforcing laws. Okay, so branch of the government, tatlo lang naman yung branch niyan. Legislative, judicial, and executive. Ito guys, hindi branch ng government yan. Okay? So pag sinabing legislative, yan yung mga gumagawa ng batas. Okay? So lawmakers. Yung judicial naman, yung ano yan, yun yung nag-i-interpret ng batas. Sa ano natin yan, yung mga judge natin. Interprets laws. And syempre, ang nag-e-enforce yung executive natin or yung pangulo. Okay? Yan. So, letter C po yung sagot natin. Executive. Gets po? So, next na tayo, no? So, last problem na po tayo. So, bukas ulit. Ituloy na lang natin bukas. May replay po ba kayo niyan? Meron po sa Red App po natin. Sa YT po. Search nyo na lang po. Or visit nyo yung profile ko sa TikTok. Meron po yung link doon. Ito guys, motion problem. Daily po ba upload nyo sa YT? Yes po. What time ka nag-live, sir? Alas 9 po. 9 po. Mga ganong oras po ako nagla-live. 8:30, 9 or 9:30. Yan. Thank you rin po, Ma'am Nom. Salamat po sa mga nagsisend. Yan. So, marami nagsasagot. Letter A and letter B daw. So, basic lang tong tanong na to guys, no? So, intindihin nyo lang na mabuti. Okay, so, before that, meron tayong formula for motion problem, no? So, that is speed is equal to distance over time. Pasensya na guys, medyo inuubo ako eh. Ano po name nyo sa YT? Gingineer din po. Nasa profile ko po yung link.
Okay, so speed is equal to distance over time. Huwag niyo pong kakalimutan to, no? Formula based po lahat ng motion problem. Ito po yung pinaka-formula niyan. Okay? Yan, so ituloy lang natin. A train 180 meters long, ibig sabihin 180 meters, yan na po yung distance niya. D na po yan, or distance. Passes a post in 12 seconds. So 12 seconds po, obvious naman, that is the time. Okay? How long will it take to cross a 420 meters bridge at the same speed? Yan, the same speed, pero hindi given yung speed. Kaya isa-solve natin yung speed, di ba? So using the formula, speed is equal to distance over time. So distance natin na 180, i-divide lang natin sa time natin na 12 seconds, okay? So speed is equal to 180 divided by 12, ilan yan? So 15, no? 15 kilometers per, or 15 meters per second. Ayan. So nakuha na natin guys yung speed niya. So, based sa second condition or sa tanong, how long will it take to cross a 420 meter bridge? How long? Ibig sabihin yan yung time. Diba? So, time naman yung hinahanap. Kung may formula tayong S is equal to D over time, pagpalitin mo lang itong S tsaka T. Ang formula ng time, that is distance over S na. So, T is equal to distance over S. Ang distance natin is 420 meters naman daw. So, same speed or yung nakuha natin na 15 meter per seconds. So, ano pong sagot natin dyan? 420 over 15. Yan, more tip and tricks po about sa numerical na scope po ngayong August sa YT nyo po. Anong sagot natin guys? That is 28 seconds. Yan. So, letter A. So, yun lang guys, no? So, tapos na tayo ngayon. So, salamat sa mga nag-join. So, sana marami kayong natutunan guys. Okay ba yung discussion natin guys? Ratio po pwede din mas mabilis. Marami na po akong video ng ratio eh. Pwede mo pong manood sa sa YT natin, sa Red App or sa FB page natin. Salamat po sa mga na nag-join. Dito na po tayo mag-end. Salamat po. Thank you, thank you.